alon. Ayun oh. Lalaki ng alon. Solid. Hello guys, welcome back. Everyone, look here. Bye. Wave po, wave your right. Baho, no? Uy, isang magandang buhay mga ka-farmer. As promised, nandito po tayo sa Palawan ngayon. Ayan, no? First day. Underground River. So, ayan, bigyan natin ng review. Expectation versus reality. Pero ayon sa aming tour guide, mukhang mag-enjoy kami mga ka-farmer. So, ayan, nandito kami sa dispatching. Bebe ay, ganda pala dito. At bibigyan ko kayo ng konting tip. Pag pupunta po kayo dito sa Underground River, ay mag-book na po kayo ng inyong excursion kasi mahirap po mag DIY kasi malayo po siya sa Puerto Princesa. Nasa 2 oras ang biyahe. So pag nag-book po kayo, sabay-sabay kayong sasakay sa van, sabay-sabay isa-isa po kayong susunduin sa kung saan man kayo nag-stay. So maganda at organized na, hindi na wala ka na kayong aalalahanin. At hindi naman po kamahalan. Somewhere parang 1.6 lang yata per person, no? So ayun po, may free lunch pa. So ayun, mamaya lilinawin natin 'yan. Tapos ayun, uminom na kayo ng Bonamin mga ka-farmer kasi mahabang biyahe at paliko-liko. Grabe ang sigsag, may hilo kayo. So ayun po ang tip natin. Mahaba ang biyahe from Puerto Princesa, at the same time ay sigsag po ang daanan. Nawawala ang aking kapartner. Nasaan na yung aking kapartner? Baka nag toilet lang. So ayan, no, ang dami pong turista. So pila-pila daw po sa boat. Inaayos lang yung permit ng aming tour guide. At ayun, pipila na po kami. Ang ganda ng dagat mga ka-farmer, oh. So ayan yung mga bangka. Maalon daw ngayon. Tapos ang Underground River pa lang ito, ito pala ang isa sa tama ba yung pagkakarinig ko? Ang pinakamahabang underground sa buong mundo. Underground River sa buong mundo. 8 kilometers daw po ang haba niyan, pero 1.5 kilometers lang ang binigay na access sa mga turista. Yun. I love you. Ayan mga ka-farmer, oh. Ang ganda naman ng beach nila dito. Wow. Solid. Gumalon nga lang. Tapos bawal daw maingay doon. So ano natin, bawal daw pong magingay doon sa cave. Kaya yun, quiet. Baka ano na lang po, lagyan natin ng konting sounds. Pero sana makita natin kasi marami daw pong paniki. So ayun, tingnan natin ano. Ito yung aming tour guide. Si Star. Nasaan na yung aking at ayun, oh, marami pong makakainan dito. Kain muna tayo, di papakaling nag-aalmusal. Grabe. Ayan, oh. May shake sila dito. Uy, may kamote Q, banana Q. Dito, naka mainit-init pa. May shake din kayo, sir. Yun, may shake pa daw. Paano shake? Ginagawa. Ano gusto mo? Sarap kasi may shake. Ano sa sir? Pag gusto mo, sir, mabilis lang to, sir. Ha? Ano gusto mo? Banana Q na lang o burger? Shake, may burger din. Ano? Banana Q na lang. Banana Q na lang na. Kamote Q. Malang banana Q dito, 100 daw ang isa. 25 pesos. Oy, di ba? Mali yung nasagap ko. Mali na naman ang pandinig ko, grabe. 25 pesos lang, murang-mura. Shake, sir, baka gusto mo, Ayan. sir. Ma'am? Oh, bebe. Tapos shake daw. Ano to, shake? Ay, ito na lang. Baka gusto niyo, sir. Ito na lang kami para mabilis. Mabilis
lang po, sir. Ha? Mabilis lang kasi nakasirok na yung mga putas. Ano, sir? Nakasirop na, di peke. Yes po, hindi pwede yan, sir. Yan, sir. Ah, yun, may mangga pala. Po daw yung isang stick na doon. Merong 50 pesos. Anong, di na tayo mag-shake? Ikaw. Ako banana Q ako eh. Ano? Mango shake, O sir. isa lang shake, guyabano. sige, isa lang daw. Ano po? May guyabano kami, may milk. Ah, Lanzones. Guyabano, ma'am. Guyabano shake. Ayan mga ka-farmer, mura lang yung kanilang mga snacks dito dahil yung shake fresh na fresh, 120 pesos lang. Tapos yung banana Q 25 pesos, mura pa rin. Tapos yung kamote Q ganun din, mura mga ka-farmer. Kaya lang yun nga, maghihintay tayo ng konti no? May pila. Uy, Pachoy, ba't nandito ka? May sugat. Ang ganda ng dagat. Ayan, ito na po yung breakdown ng tour. 1,700 pala. Tapos, tour duration approximately 7 to 4 p.m. Grabe, hanggang hapon pala ito mga ka-farmers. So, ayan, whole day ito ha. 7 to 4 p.m. Tapos yung mga inclusions nila, pick up and drop of service within town proper. Ayan. Boat transfer, visitor entry permit, use of audio guide, services of a licensed tour guide. Ayan, syempre. Use of life jacket and lunch. Ayun. Tapos environmental fee 150 per pax. Hindi nakasama. Ayun mga ka-farmer. So Firefly naman, ayan, mamaya abangan nyo, pupunta rin tayo sa Firefly. Pero hindi ko alam kung makakadalawang vlog tayo dito kasi medyo mahaba, or tingnan na lang natin kung kasi gusto ko maging detailed sana, parang namamasyal na rin po kayo yung mga nanonood ano. So ayun, para ma-feel nyo naman yung Palawan kung hindi pa po kayo nakakapunta. So ayan. Ayan yung waiting area natin. Ang ganda ng pagkakagawa. Tapos dun sa tawid, naandun po yung pagtawid ninyo, naandun yung mga makakain. Parang feeling ko tuloy alam mo yung pag nasa
Pero nagpipick up na January, pataas na po ng pataas ang mga turista. Ganda rito. Bucket list na check na natin. Palawan. Ganda yan. Ganda rin. Malangoy na lang daw tayo. Talunin na lang. So maglalakad ba? Tama? Maglalakad ba, no? Kaya pala whole day yung ano, no? Ayan, i-prepare nyo po yung whole day ninyo dito. Dahil buong araw ang tour ng Underground River. So okay na rin. Lalakad daw ng 3 kilometro. Hindi, joke lang po. 30 minutes daw. Ayan. Woo! High tide ba? Medyo ano. Beautiful place. Napakaganda. Ma'am, alin ko lang kung baba ma'am, ibalan mo ma'am, alin ko lang tayo ma'am. Hatid lang daw. Inbilit na tayo sila. Oh, konting bilis, konting bilis. Ayan. Konting bilis lang at maalon. Ayan. Ubad na itong ano, ano? Dadali na to? See. Dala na pala life jacket. So ayan ha, dala na life jacket mga ka-farmer. Medyo maalon. Ang ganda naman ng sand nila. Dito lang, solve na ang beach. Ganda. Ladies first. Ha? Ayun o. Malaki ang alon. Grabe. Hanap kami ng hanap sa'yo doon. Ayan. Grabe, ang ganda. Ayan, may picture pa daw, oh. Ganda, oh. Wow. Ayan, ayan. Bebe. Oh, so ayan, magte-trekking tayo mga ka-farmer, ha. Kabi pala. Ayan, oh, kung kayo po ay pupunta, magte-trekking kayo. So ihanda nyo na ang inyong mga paa. Maglalakad daw. At mamaya sabihin ko sa inyo kung gaano kalayo. So pagdating dito, may picture taking pa, ganyan. Ay, napakaganda mga ka-farmer. Tingnan nyo naman ang buhangin. Beautiful. Galaga naman, oh. Ang galing, oh. Oh. Welcome to Underground River. One more. Oh. Yan, Puerto Princesa City, Palawan pa pala talaga. So part pa po ito ng Puerto Princesa. Kahit napakahalayo na po ng ating binahe, is Puerto Princesa pa rin pala ito. Ayan. Ang ganda, grabe. Dito pa lang ano na kayo, sold na. So ayan, kaya tayo. Uy. Oh. Nako. Wow. Yung mga picture dyan na pagkatapos. Kung ano, business syempre. Ayan. Oh, yung mga toilet. Ayan. Ipasok mo lang po yung sombrero. Ipasok mo, ipatong mo lang siya. Ayan, kuha tayo ng helmet dito. Depende sa size ng iyong tulong. Suot mo muna yan. Ayan, helmet.
Alright. Okay po, walang nasa CR. So ayan mga ka-farmer, maraming nga dito monkey kong. Ayan oh, monkey. Ayan. So ito na yung sinasabi nila na pagka pumunta daw po, huwag masyadong magdala ng mga makulay na plastic, mga pagkain, yung mga chichirya na kumakain kayo kasi ay nangahablot po ito. Tapos kung minsan naman yung bag ninyo ay makulay, ay minsan aagawin po nila. Ay may baby pa oh. Ayan oh, ang cute oh. May babying ano oh. Ang galing. Wow. Ang galing oh. May baby siya. Cute. Ay dumi baby. Ang galing. Ay, hindi nakita ni Bebe. Galing, 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 galing. Hindi nakita ni Bebe. Sayang. Yan, dito na tayo. Oh, ito yung sinasabi kong puno na napakataas. Oh, laki ah. 3 tao. Yayakap. At least kanina hindi mo nakita may babying bit-bit. Oo. Ay, hindi, yung isa pa. Oo. Malaking dapat palit ng phone. Parang maliit sa tinas na lang. Pero okay lang. Same lang. Malaki, oh, baka lang maliit lang po ako. Gaano kalayo? Saglit lang po, sir. Ah, Ayun, oh. Tumanga. ayan oh. Ayun, ayun. Hello. Sister. Aba. Abangers. Siya yung nag-overlook. Ah. So di mo talaga mapansin pala no? Dami palang unggoy dito. Siya yung lookout nila. Oh. Naalis mo? Ay, yung mga unggoy oh. Ayan, meron pa uli. Ang dami pala ha. Galing naman. Ayun oh. Oh. Nasa taas lang sila ng puno. Nakaabang. Oo nga. Yung iba naman nasa bubong. Ayun. Ayun pa oh. Oh, ang dami oh. Ito, nasa bubong, ang dami. Wala pong magpalabas. Alam ko kayo ng hard. Ayun, may nakakuha ng ano. Audio device. Dami pong unggoy pala rito. Tayo ng audio device muna. Huwag pong i-play ha. Asot lang po, palagay lang po sa leeg. Yun, ito yung audio device kasi bawal daw maingay doon sa underground river. So ayan, dito na tayo ah. Oh, sasakay din tayo sa boat. Wow, ang ganda mga ka-farmer. So ito, tubig alat pa to sigurado. Baka pwede 7. 7 isang grupo kasi kasi. Bigyan ka lang 7. Ayan lang pala yung dagat. Yung Yan, dito tayo sa malilim. Ang ganda mga farmer. So dito, ang tao at mga unggoy magkakasama na lang. Sanay na po sila. Yung 7 po, punta na po Oh, kayo. yung mga unggoy oh. Tapos yung Ayun. 6 ko, magkasama po sila kasi Galing ah. Hello guys, welcome back. Everyone, look here. Bye. Wave po, wave your right.
Mabaho, no? Mabaho mga ka-farmer kasi yung ng paniki, mapanghi. Wala na, madilim na. May tumutulong tubig or ihi ng paniki o ipot. Mapanghi ang amoy. Princesa Underground River was born. Every cave is divided into 3 parts: the entrance zone, the twilight zone, and the dark zone. We are currently at the entrance zone, where most of the animals thrive in their habitat. Notice that most of the birds and the bats are concentrated in this area, since it's nearest to the cave's entrance, a good location to easily fly in and out of their habitat in search of food. If you follow your guide's light on your right side, you will notice a small Bat cave cave daw. entrance that holds the cave's most esteemed residents, in an area we like to call the Bat Cave. Bat cave daw, ang dilim mo, grabe. Meters. The Bat Cave is just one of the many chambers of the underground river system. Notice that this is also the most pungent smelling part of the cave, since this is also their bathroom. To avoid crashing into things in the darkness, bats use sound or echolocation to find their way through the cave. As they fly, they emit high-pitched squeaks that bounce off the walls and formations. By listening to the echoes, they can steer their way through the darkness. The bats are just one of the many fascinating things you can encounter in this cave. If we're lucky, we might catch a glimpse of groupers, locally known as lapu-lapu, other kinds of fish, giant crabs, shrimps, lobsters, or other sorts of crustaceans. But we'd also like to remind you that fishing is not allowed here.
The entire length of the river runs 8.2 kilometers, but only 4.3 kilometers is navigable by boat. At this point, we are actually paddling at 9 meters or 30 feet deep. Further ahead, we'll be coming up to the cave's most famous non-living residents, the world-renowned underground rock formations. The rocks around you can be surprisingly delicate. Touching them could result in permanent damage. The rocks are very easily affected by the residues that human skin might leave on them. The natural oils in your hands can alter the formations by interfering with the process of depositing calcite, as well as introducing bacteria and other harmful organisms that are foreign to the cave. We normally don't think of caves as delicate things, but don't be fooled by the fact that it's made of stone. They're certainly more sensitive than they appear. This cave is like a living, breathing entity, constantly growing and changing through its natural environment. The sensitivity of the stone around you makes it difficult to explore the upper portions of the cave, as well as the numerous passages within the rock, without risking damage to the ecosystem. You can just imagine how vastly different this cave was hundreds of thousands of years ago from how it is now. Imagine how much these rocks have been subjected to various elements, such as heat, wind, rain, and erosion. What nature has done with these tunes on the palette of the earth is both breathtaking and mind-boggling. These incredible natural rock formations were created slowly over millions of years using the hardest materials. Thankfully for us, nature is a patient artist. If you direct your attention to the rocks beneath, you'll see that it's like a ceiling with some clouds in the sky. Close your mouth. Huh? Close your mouth. For now, sit back and enjoy the Yung- ride as your guide takes you to one of nature's most beautiful and oldest museums. Each of these magnificent formations surrounding you is formed over hundreds of thousands of years from water dripping continuously inward. From immense times, they were known for wonders. Dimples turn into cracks, which then grew into holes, and each drop of water picked up a tiny speck of a mineral called Pabalik na calcite sila. as it trickled into the crevices. After traveling through the limestone, the water entered the cave as droplets on the ceiling. As they fell, each speck of calcite was lifted into the previous one, and a beautiful stalactite started to form. Directly beneath each stalactite is a Tumutulo. stalagmite. Like the formations hanging from the ceiling, each dripping above lands on the cave floor, leaves a small amount of calcite. Haba pala nito, no? As each speck piles on top of the previous one, the formations grow. It's a style. Sa front natin, nakikita ang formation ng dinosaur. Apart from the stalactites and stalagmites, these forces also shape the rocks into other interesting formations. Dinosaur, ano? You're coming up on a formation Oo nga, commonly ano? known as the dinosaur. It looks like a T-Rex head, and you
Galing. Under the Department of Environment and Natural Resources, the PPER was established as a national park on March 26, 1979. Its importance is Buhaya yun. it has been part of the Palawan Biosphere Reserve since 1990 and was included in the UNESCO World Ng mga bato rito. Wow. UNESCO has recognized the cave as a site of superlative natural phenomena and exceptional natural beauty, citing its unique combination of aesthetic value and accessibility as an experience unrivaled by any other such formation. Chambers inside the cave system can reach as much as 120 meters wide and 16 meters high, making it a truly spectacular sight. It's been identified as a Ramsar site or a wetland of international importance according to the Ramsar Convention and International Treaty on the Protection of Wetlands. The Puerto Princesa Subterranean River also counts among the Philippines' national geological monuments. On November 11, 2011, Puerto Princesa Underground River Preservation and chosen as one of the 7 wonders of nature, as initiated by the local government of the city of Puerto Princesa and by the Quezon City Mayor. This brought a yearly celebrated festivity known as Makikita ang statue of Virgin Mary. Next po, giant candle. Copy and angel formation. And white horse with wings. Ito yung Pegasus. And Holy Family, where nothing is missing. Ang bigay. Okay, sa front po natin, stalactite. formations here are said to resemble fruit and vegetables. Next po, market. Fruit and vegetable. Straight ahead, underneath the stalactite formation and just above the water level, the Garland Bulb Formation is doing a fantastic job of keeping vampires away. Kaya wala aswang. Mm-mm. Turn your head to the right side and you will see the Cacao Formation. Mm-mm. Mukhang kakao. And beside it is a huge Japanese sweet corn. Sa taas, popcorn. Sa baba, capricorn. Mm-mm. On the left side is the giant mushroom. Just imagine how big the video game characters. Super Mario. Mm-mm. On your right side, we have the makings of a very strange salad. Your guide will be playing the role of a grocer for this part of the tour. Follow his light as he points each formation out. You won't want to miss a thing. We'll see a formation that looks a lot like you. A single fruit, which is a member of the gourd family. A Wonkoviacha, or Chinese cabbage. And next to it is possum, the world's hardest peanut. Here, we have the before and after pairing of a stone eggplant. Above you is the banana blossom, or what our neighbors call the heart of the banana, for being cold in a Para mahuhulog. It
veggies. Time to serve you with the chicken breast. Up above, you'll find it on your left side. As you can see, rock formations are similar to Cloud Machu. If you look hard enough, you can make out a lot of different shapes. These incredible formations stimulate our imaginations. Haba nito. Marketplace's caves are appetites too. Over time, the stalactites and stalagmites you see around you will turn into columns as new structures continue to form on the ceiling and floor. Take a look around you and listen to the drops that fall from above. Ayan na, tapos na mga ka-farmer. Ang ganda. Hindi ko lang po alam kung nakuha kasi medyo madilim. Kasi talagang ano lang, yung ano lang sa ulo niya, yung ilaw lang ang ano. Pero ang ganda mga ka-farmer. For sure, mas maganda pag personal nyong makikita. Napakaganda. Sobrang ganda. Sulit na sulit. Haba pa pala nun, ano? Okay, ayan mga ka-farmer, tapos na tayo. Mahaba yung video. Tsagain nyo na. Medyo madilim nga lang. Pero ang ganda. Sa personal, ano, breathtaking po. Kaya kung kayo man ay pupunta dito sa Palawan, don't miss the underground river. Talaga pong ano, fascinating. Sabi nga nila. So ayan, abangan natin ano bang pagkain. Lunch, gutom na ako. Ayan, lunch na daw muna. And then after lunch ay meron pa kung gusto mag-extra activity. Hindi ko alam kung saan pupunta. So meron pa po tayong pupuntahan na extra activity. May sinasabi siyang kayaking eh. So ayan, lunch muna tayo. 12 o'clock na rin mga ka-farmer. Exactly 12 o'clock. Ayan, pahirapan magsampa ng sumampa sa boat dahil napakalaki ng alon. Tsempuhan. Ganda dito. Ang maganda dito mga farmer, napakalinis. Talagang maintain nila. Wala po kayong makikitang basura. Wala kayong makikitang mga basura dyan. Kung ano-ano mang mga plastic, wala. Napakalinis po. Ayan o mga ka-farmer, nakabalik na kami. Ang lakas ng alon. So maganda din pong pumunta dito. Maganda ma-timing nyo, hindi maalon kasi yung bangka nakakaano din sisik Ayan alalaki po ng alon doon sa malayo-layo din eh. Ayun Tapos doon pa. Malaki alon. Tayo lang namin yung mga kasama namin, yung grupo. Magla-lunch na muna. Ano kaya ang lunch? Excited na ako. Market adventure, ay abangan nyo na lang bukas siguro. Dami pa rin mga tao sabay dumarating. Tuloy-tuloy. Ayan, hinihintay lang po namin yung aming mga kasama at dadalhin na kami sa kainan. Umorder na rin kami ng shake dito kay Shirley. Ayan. Yun ang unang pumasok sa isip kong pangalan niya, Shirley. So ayun, ang ganda, grabe. Sulit na sulit po. Ano pala, 1,700 yung package. May ano yung plus 300 bebe? Yung environmental fee no, per person no. Tama ba? Ano yung 300? Yung 300. Ano yun? O nga, environmental fee. So yun, naging plus 300. Bali 150 lang naman po per person yung environmental fee. So ayun, ang ganda naman ng lugar, sobra. Napakalinis. Yun nga lang, pagka bata, kanina may batang kasama, umiiyak
Oo, huwag nyo na pong isama yung mga bandang 5 years old, 6 years old. Umiiyak po yung bata kanina nung siyempre pagpasok po sa cave madilim. Umiiyak na po. Eh siyempre bawal nga maingay doon. So baka na-disturb sila or baka bumalik, di ko alam. Umiiyak yung bata eh. Tapos pag medyo may edad na, mahina-hina na po ang tuhod, medyo magdalawang isip na rin kasi yan, no? Tingnan niyo po lalo na pag maalon ay delikado, baka ma-aksidente lang po ano. Ang liit po nung hagdan and then yung hampas ng alon pa hindi ano, talagang mahina na yung balanse kagaya ni mama, mukhang alanganin na dito. Pero kung mga 60 years old, mga 70, kayang-kaya pa siguro, malakas-lakas pa. Sulit na sulit po yung ano, underground river. Ano, God's creation. Ayan, talagang wow, wow na wow, ang ganda. Nasaan na? Gutom na ako. Ano kaya ang lunch natin? Wala pa yung mga tropa. Ayun yung mga kasama namin, no? Oh. Kakain na, kakain na. Ang dito ay parang masarap yung mango na. Best seller daw yun eh. Saan bang kainan? Masarap magkamay oh. Pritong lapu-lapu. Ay uwa. Naman na yata nini. Naubos na yung ano ko. Ouch. Oh, bituk. Mag-swap na lang daw. May Bitukang manok. Layo-layo din ang aming kakainan pala, dulo. Ayan oh. Oh, nakandito ka pa rin? Ah. Nakarami ka na. Ah, nakakuha kami kay Shirley. Ah. Kay Shirley kami kumuha. Yung ano? Yung oh. Wala ka, hinahanap kita eh. Ito sila sa may order na rin. Oh. Tiyagaan lang ano. Si Trixie. Trixie ba pangalan nun? Ayun. Nanghula lang kasi ako. Sarang Restaurant, Korean Filipino food. Uy. Ah, kaya pala sarang. Hey yo. Kada all gani. Uy, bango. Ano to eh? Buffet. Oh, self-service. Ayun, pag ikutan muna natin. Nandiyan pa si David Pomeranz, oh. Oh, fried chicken. Chapsuy. Fish. Kamote. Oh. Spinach. May pancit doon. Tapos ito. Kimchi, meron pang kimchi. Oh. Pancit canton. Siningag ni Esong. Oh, masarap ah. Ayan mga ka-farmer, nandito na kami sa van papuntang Firefly ano, excursion ano. Ayan, di ko na natapos yung vlog kanina kasi pupunta sana kami doon sa ano, sinisave ko pa, hindi pa ako makapag-ending. Yung pala, pagod na lahat ng mga kasama, hindi na po natuloy. So ayun, isang vlog na lang tayo. At least naisingit ko pa po yung buffet ano. So ayan, hanggang dito na lang po at magandang buhay.